Yeah, good day mga ka-farmer. Good morning sa inyo lahat. Ngayon ay umaga ngayon sa amin. Dito ngayon mapapansin niyo meron ako dito nga broiler, no? So ito yung mga fast grower. So kung tawagin sila yung Cornish cross. Yan. So I try to breed the Cornish cross. So nung inumpisahan ko ito, bali ano sila anim, namatayan ako ng isa, na heat stroke. So yun yung challenges sa mga broiler o mga fast grower na manok. Ayan. So far so good naman ngayon. So wala naman tayong namamatayan ngayon. Yan ang ating broiler. Yeah, tingnan ito sa inyo. Yeah, malaki na siya talaga. So bigat na niya. So hindi ko pa siya natitimbang, pero I think ito ay sa 5 kilos na. Sa age nila ngayon, magpo 4 months na sila. Yeah. So based dun sa napapanood ko, no, sa iba, nabibreed nila ang mga Cornish cross ng 15 months daw, no. Pero alam niyo, mostly pagka giant is 1 year, no, yung right age to breed nila. So yung iba umiitlog na talaga ng 6 months, no. Pero hindi pa siya tamang edad, no, para i-breed. So baka magka-problema tayo. At the same time, control din yung pagpapakain sa kanila, kasi mabilis nga silang lumaki. Yung kumbaga baka mabalian sila sa laki nila. Oo. Yeah. So ang goal ko dito is maparami sila. So ang ginagawa ko, yung mga nag-aalaga dito sa amin, bumibili na lang ako ng pagka harvestan na nila. So yun na yung binibili ko. Hindi na ako nabili ng sisiw, kasi yung mga lagayan ko ng mga sisiw is occupied na siya ng mga Jersey Giant namin at saka ng Black Astrolorp. So tendency malaki na yung binibili ko. So yung mga pinang-out na mga kapitbahay namin na mga 35 days na, no, o 30 days. So yun ang binibili ko. So ngayon, itong mga malalaking ito, sana magtagumpay para kung mag-success to, meron ako palaging mapapasisiw, no, in just 30 days, no, meron na tayong meat, no. So hindi na tayo mag-aantay na matagal para lang tayo makapagkarne. So the same time, may sarili tayong meat, no. So pwede tayong mag-supply din sa ating mga kapitbahay na mga gustong bumili ng sisiw nila, no. Hopefully mag-success ito. So yung mga farmer, meron tayong mga pasisiw na ng mga Jersey Giant natin. So ito, hindi ko talaga to binenta. So napapansin ko kasi padami ng padami yung mga alaga ng mga pinagbentahan ko. Ako hindi na dami. So nag-decide ako na mag-stop muna ako ng nag-stop ako ng magbenta ng mga sisiw. So ang ginawa ko is pagkasala ko ng mga itlog, ng mga nagisisiw na ngayon. So ang binebenta ko na lang muna is yung after nila yung itlog. So ayun, until now hindi pa ako nakakapagpasisiw uli ng para sa akin, kasi puro nasa reservation ng mga order ng mga buyer natin, no. So at least meron na ako mga pang-stock na sarili ko for the next year na magbi-breed ako. So target kasi nila is next year talaga, kasi sila ay merong mga week old pa lang, may 1 month old, at meron din tayong mga 3 months old na ilan. So yung mga 3 months old kasi natin na ilan is yun yung mga nakasurvive dahil doon sa mga daga. Madami dapat sila kaso namatay sila gawa ng mga daga. So inatake tayo. So pero nagawan din natin ng paraan. So yung mga daga nilaso natin para mawala sila agad. So yun ang isa sa mga challenges dito sa mga farm. So hindi pa kasi ganun ka-secured yung aming farm para dun sa mga predator na gaya ng daga.
So medyo magastos kasi kapag ganun eh. So soon magagawa din tayo ng mas secured, no, para sa kanila. So yung Jersey Giant natin, sana ayun, maparami natin para mas marami tayong breeder. Mas maraming breeder, mas mabilis magparami. So yun yung target ko. At saka mga ka-farmer, no, iba rin kasi yung meron tayong heritage, no. So bukod dun sa fast grower natin na broiler, so marami tayong choice, no. So yung isa sa target ko kung bakit yung Jersey Giant napili ko din yun nga, pang tourist attraction, no, na sana matapos na natin yung ating staycation na farm, no, para mas maganda yung income na maipasok niya, no, sa aming bulsa. Yan. Hopefully kayo din, no, may maisip din kayong mga iba pang pagkakitaan, no, habang kayo ay nag-aalaga ng hayop. Yan. Oh. So yan. Ito kasi yung mga ibang, yan, ito yung ating mga pulit ngayon na soon may bibreed na rin natin ito. Yan. Yung mga dati naming inahin, ayun, graduate na sila. So pinalitan na natin ng mas bata. Kaya ilan na lang yung mga nangingitlog natin ng mga Jersey Giant, no. Kasi nga yung mga inahin natin dati is legend na. So kaya pinalitan na natin. Then yung mga tandang naman natin is mga bago naman yun eh. Mga 1 taon pa lang yan, mahigit. So kasi ang tandang sila yung mas matagal naming palitan. Yun. Pag nagkakal lang yun. Pagka medyo parang pangit sa paningin, so kinakal namin, no, para hindi na, kumbaga hindi na siya magandang gamitin kasi pagka ganun. Ito mga ka-farmer yung ating Jersey Giant chicks, no. I think this is a male rooster, so nagpapakita na siya ng senyales na siya ay gender niya ay male. Yeah. Pero probably no, talagang rooster siya. Hopefully mas marami tayong female. So ito yung blue Jersey Giant chick natin, no? Yan. Yan, yellow soul din. Siyempre. Maganda itong Jersey Giant chick na to kasi mas dark yung color niya. So yung ginagawa kong pattern ngayon is base black tayo. So kung may blue kayo, splash, papares nyo lagi is black, no, para makuha nyo yung SOP o standard of perfection ng kulay nila. Yeah. So ang Jersey Giant kasi is ang blue nila pagka kumbaga yung nagla-light yung color nila kapag blue to blue or splash to blue, ganyan, maglalabas sila ng light color na blue. So mas okay sa atin yung dark. Yan. Yan. Yan ang itsura ng CCO. So napaka-healthy nila, diba? So ito mga farmer, ating Jersey Giant black chick. Yan. So ayan, yellow soul. Yan. So hopefully makapagparami talaga tayo nito. Magandang tingnan kasi pag marami. Yan. So syempre ito yung dahilan din kung bakit di ako basta nakapagparami ng Jersey Giant natin. So na-excite tayo magbenta kasi kailangan din natin ng income, ng kita. No, yun yung target naman talaga natin eh, kumita kahit paano. So unti-unti nakaka-adjust, no, nakapagpagawa tayo kahit paano. So kumbaga sinamantala natin yung kagandahan ng market nila. So ayun, biro nyo until now, no, marami pa kami reservation. So malabo pa kami makapagpasisiw. Buti na lang nag-advance ako ng namin, magpasisiw ng sarili namin. At least meron na kami kahit pa paano. Hindi target namin next year ulit magpagpasisiw na talaga.
So, yung egg, imposible ngayon na makapagsalang ng sarili. Puro reserve na siya. Mostly nang umorder sa amin ay nitong nakaraan ay Mindanao at saka parting norte, halos malapit na sa Luzon, yun yung norte halos malapit na sa Batanes yata, Lawag, ganyan. So yun. So, sa Mindanao madami, hopefully na mapisa yun sa kanila, para lahat tayo masaya. Alright, naman tayo sa kanila, check natin yung ating bilang. So nandun yung ating Black Astrolorp. So sa mga nagpupunta dito, ayun, nagtataka sila pagdating dito sa Righteous Cabin is nahanap nila yung ibang mga breeder but wala. So nasa kabilang farm po siya, hindi naman po kasi isang lote lang yung aming property. Kumbaga nangyari po ay nung nagsisimula pa lang ako is gilid lang ng bahay namin, maliit lang, halos 1 metro lang yung bahay ng aming mga manok nun Tapos hanggang sa nakabili kami ng mga property, yun nga lang, hindi sila magkakadikit, so magkakahiwalay po sila. Ayun, mga ka-farmer, papakita ko sa inyo talaga ngayon ay ang i-vlog natin ngayon is about yung pagtataging ng ating mga kambing. So pakita natin yung sample na kahit yung isa natin, para makita ninyo kung paano magtag, o maglagay ng tag sa tenga ng kambing. So dito namin binabase yung code, para may record namin, yung kung ano yung mga dapat ilagay sa record book ng kambing, kung ano na ba naiturok sa kanya, anong kalagayan niya, at kung ano ba siya, purebred ba siya o full blood. So doon naka-record yung namin. So based doon sa tag ng mga kambing namin. So nandito na tayo mga ka-farmer, and may tao na sa ating farm. Natin kung bukas naman. Ito yung aming bahay ng kambing. Ayun, ang ating mga Black Astrolorp. Maaga sila nang punta dito sa compost pile. So dito yung iniipon namin yung mga dumi na aming kambing, hayop. So yan, dyan. So actually siya, maganda na magaling yung mga Black Astrolorp, madaling nade-decompose yung mga dumi ng hayop. Dahil sa kanila, yan, kakaykay sila. Nag-attract kasi ng mga bugs and insects yan. So, yan. And then, yun yung ating chicken coop. Yung dyan, nangingitlog yung ating mga Black Astrolorp. Yan. Yan, punta na tayo sa pakay natin. So, yan. Yung iba na alpasan na. Yung iba hindi pa, Yan. So, yung mga kambing natin. Yan siya. May anak. So, yan. So, yung iba dito, binili ko. Kaya pa wala pala pang mga tag yung iba dito. So ginagawa natin nagbabuy and sell din tayo. Bili-bili natin, bisiro pa lang sila. Yung iba nag-shampooan natin na may mga anak na. So yan, binibili na natin. So ganun lang naman yung technique sa pagnenegosyo ng pagkakambing. So pag-aalaga. So the more nga, the merrier. Ito yung isa sa mga buntis natin. Yan, ang mga dumalaga natin. Yan, mga farmer yan. Buntis din to. Yan. Mas maraming na-attract, na
buyer, kapag yung binibenta natin mga buntis na, lalo na kung 4 months na siyang buntis, mas madali siyang ibenta at mas maganda yung presyo. Yan, ito naman mga farmer, yung ating mga full blood. Yan. Mga ilang full blood natin. Yan. Mga bata pa sila, no? So, yan, may nagtatanong kung magkano daw ang full blood. So, nagre-range yung mga bagong walay, no? Minsan na makakabili ka ng 50,000, no, yung mga bagong walay. Ito yung mga 4 to 5 months old na full blood, no? Depende kasi sa mga breeder at kulay ng full blood bower. So, kami naman, target namin is ma-upgrade namin din yung lahi ng aming mga kambing para sulit yung pag-aalaga. Yan. So, mga alaga namin dito is full blood, may mga purebred. So, hindi mawawala yun, no? Kasi pang masa yun, eh. So, mabilis din ang pera, no, kita sa mga purebred lamang, no? Pero yung mga purebred kasi namin dito, mga quality na rin kasi. So, nakailang salin na rin kasi sila. Kagaya nung nabenta namin na last, ito, pakita ko sa inyo sa screen. Yan. Yung aming nabenta. So, itong nabenta namin ito ay mahigit 4 months ng buntis din. Yan. So, ang nakabili nito ay taga-Taguig. No, taga-Taguig lang. So, malapit. Pero yung farm niya is sa Tanay Rizal. Yan. Pakaswerte niya at by April 20 ang possible niyang date ng mga anak siya. Kasi ang kambing ay 150 days to 155 days kung mga anak. No. So, ang maganda doon, nung binili siya ni buyer is malapit na mga anak. So, parang pangre-regalo niya yata yun, no, sa husband niya. So, yun, congrats po sa inyo, ma'am, sa inyong bagong alaga, no. Naway maparami po ninyo ang kambing ninyo, at mapaunlad na pa ninyo ang inyong farm. Yan. Can wait din, no? Yung ano ba ang itsura na magiging anak niya. Kasi yung bineta namin yon is unang pagbubuntis pa lamang. So, hindi namin alam kung ano magiging kalalabasan ng anak niya, kung ano bang gender. So, sa madalit salita, dahil siya ay purebred red bower. So, sa under na siya kasi F10 series ng bower line niya. So, kaya napakalaki niya. Kaya iba na papagkamalan na full blood siya kasi halos kasi laki na siya ng full blood. Tapos yung magiging anak is for sure, mas malaki yun. So, ang sumampa doon ay ito, yung full blood red dappled bower. Yan, makita nyo sa screen. Yung full blood red dappled bower na yan, no, napakalaki. Kitang-kita nyo naman. Yan. So, ito nga pala mga ka-farmer. Ganito tayo kung paano mag-ship ng itlog. So, binabalutan natin ng tissue for a moist absorber. Then, yung foil para for anti-radiation. At ganun din na para siya mas protected, no? So, yung foil natin magsisilbing protection din siya. And then, yung bubble wrap, yan, para anti-shock, no? Isa-isa natin binabalot yan, no? Ayang ating mga itlog, no? Para mas protected siya, no? Then, for the whole protection, yung box na, no, ng LBC. Yan, ito naman yung ating ilang Tres Marias, no, na dumalaga. Yan. Yan, try natin pakawalan na sila, no, kasi pinapagala namin to eh. Pwede na silang gumala, no, sa oras na ito. Alas 8 pa lang, no, pero yung init dito sa amin halos talagang tuyo na yung damo. So malimit, no, kasi alas 10. Pero so nakita namin alas 8 okay na. Yan.
Tres Marias yung tawag namin sa kanila. No? Sila kasi yung laging magkakabanding, magkakasama. So, ayan, meron tayong talagang mas dark yung pagka-red niya. Yung iba naman ay fainted yung kulay. So, soon, no, kung hindi natin mabenta to, ay bibreed namin, naman natin sila. Ayan. Maganda yung katawan nila, mahaba kasi. Gusto mo na rin lumabas? Gusto mo na rin lumabas? Saglit lang. Gusto na rin niya lumabas. Ayan. Yan. Labas na kayo para tayo makapaglinis. So, kailangan natin maglinis ulit. Yan. Yan, nagbababa na sila. So, yun. Targetin namin ito mapalaki, no? Ma-extend pa yung ating bahay ng ating kamay. Yan. Yung mga black astronaut ko, sunod-sunod, oh. Curious sila, eh. Kala siguro na, magpapatuka ako, eh. Mamaya. Yan. No, labas na ikaw. Ikaw, labas na. Sunod ka lang, sunod na. Yan. Yan. Lakas dumede. Pareho pong babae yan. Ayan. So mga magkakambing kasi, ayan, mas maswerte kapag lumalabas ay babae. So nakakatuwa mga farmer mag-alaga talaga ng kambing. So yan, ang cute niya, oh. Pero medyo shy pa siya. Yan. Yan. So ipakita natin, no. So ito yung gawin nating example, no. So mapansin niyo may tag na siya dito. So pakita ko sa inyo yung video, no, na paano mag-tag ng kambing, no. So ayan. So tara, let's go. Oh, pila sa rasyon. So yan, mga nakabag sila, tara at magtag na tayo ng ating kambing. So ito mga farmer, mayroon tayong gamit na alcohol para masanitize muna natin, no, bago natin na itag. So yan, may dala tayong masikos. So ito yung itatag natin yung ating full blood natin na red duwiling. So yan, yan sa kanya spot. Ayan na natin. Sungay. Medyo malakas lang natin. Duwiling natin. So ayan, ito yung tag natin. So ang pagkakabit ito ay ganito lang, no. Yan, ganyan lang. Pabaliktad siya. Yan, ganyan. So, yung natin, tenga na. Sa pagbabay kami, kaliwa kami na lalagay. So, yan. Hanapin natin yung spot. Tara. So, yung ugat niya, iwasan natin yan. Yan. Saglit lang yun.
So ingat lang kayo mga ka-farmer kasi ang mga kambing ay malalaka, lalo na kung full blood. Yung ating duwiling na to. Yung duwiling natin is 4 months old. Tapos apply lang natin ito. Spray niya. Yeah. So para hindi siya langagay, no. Yung kanya, no, tsaka para kasi malamig 'yun. So ganun lang mga ka-farmer ang pagtatag, no, paglalagay ng tag sa ating mga alagang kambing. So yun yung ingatan nyo lang, no. So kami medyo nasanay na rin, so ang ginagawa na, hinahawakan na lang. Pero nung una, gumagamit kami ng tali, no, para hindi magalaw. Lalo kung ang yung lalagay nyo ng tag mas malalaki, kailangan nyo talagang gumawa ng yung hindi sila makakagalaw. So meron kami diyan yung inilalagay lang yung kambing na para sila hindi makagalaw masyado. Pero pag mga maliliit pa, bata pa, kaya pa naman namin kontrolin. So yun mga farmer lang ang paraan, no, paano magtag ng kambing. So medyo ingat lang, no. Kapag malakas ang kambing, no, dapat nga mas meron kayong gamit, no, para hindi sila makagalaw ng ayos, no. Para steady lang sila, no, panatili natin safe yung ating kambing at kayo din. No, so kami dahil nasanay kami ganoon, so pag bisiro kaya naman namin. Pero pag malalaki hindi namin kayang gawin 'yon. Kailangan niyo na talaga ng pang-ibet, no, gaya nito. So yan yung aming ginagamit na para mapigilan namin yung aming kambing. So yan. So pero tingin ko hindi pa to ganoon kaganda tong aming nagawang ito. So we try to gumawa uli, no, ng bago na mas okay, no, dito. So ayan lang mga ka-farmer. So hanggang sa muli, no. Ito nga pala ang Righteous Backyard.